Magandang gabi po. May bago tayong pag-usapan at makikita po natin na na lumalalim ang mga ebidensya, dumarami bumubukas. Parang bulaklak na unti-unti bumubukas. Naaninag na natin na walang iba ang malalim na dahilan kung bakit may flood control na korupsyon. At ito po ay mapapatunayan ng katotohanan na number one, tatlo na po, isa na lang natira, tatlo na nakasapi ng ICI. Ang pangatlo may isa na, tatlo nang resign. Kasunod niya ng pinakahuling pag-resign kanina ni Mrs. Pajardo na siyang commissioner ng ICI na kinuha sa grupo ng mga accountants sa SGB. Anong ibig sabihin yan? Alam niyo po, wala nang ibang pinakamaganda na trabaho ng isang mamamayan bilang isang pagtulong sa bayan kasi karangalan ng kahit sinong mamamayan ang kukunin ka para tumulong sa bayan. Una, kinuha yung dati kong professor sa criminal procedure na si Justice Andres Reyes. Chairman, ginawang chairman. Tata. Yes. Akin hanger. I could not find it. Kinuha siya, siyang mamumuno ng tinatawag na Independent Committee on Infrastructures. Tapos kinuha si Magalong. Dalawa na sila. Bali, ang trabaho ni Magalong, siya mag-imbestiga ng aktwal at ibibigay sa commission ang lahat ng mga physical evidence na makukuha nila. Litrato, lahat ng mga construction. So bilang sa trabahong pulis sa CIDG at bilang isang mayor na may integridad. Kumbaga, ano bang integridad ni Magalong? Siya po ay tinitingala mataas ang respeto ng tingin ng mamamayan sa kanya pagdating sa kwento ng katotohanan patungkol sa mga korupsyon. Kaya nga, nabuo niya at maraming sumali sa Mayors for Good Government, MGG. So, ngayon, kinuha pa ulit ito ginagtang si dating DPWH Secretary, si Babe Singson. Sapagkat mataas din ang integridad nitong si Babe Singson na siyang Secretary ng DPWH sa panahon ni Noynoy Aquino. At sa katotohanan din na maliit lang budget ni Noynoy sa flood control noon. At yung isang kinuha ay si Fajardo. Si Ginang Fajardo, pangalan niya ay Rosana Fajardo, na siya ay galing po siya sa SGB accounting firm. Una, nag-resign si Magalong. Pagkatapos, nag-resign si Bib Singson. Si Magalong pinalitan muna ni Azurin. Tapos si Babe Singson pumalit. Pagkatapos, nag-resign na naman si pangatlo ni Commissioner Rosana Fajardo. Ang natira na lang si Brian Husaka, Attorney Brian Husaka na bilang Executive Director. At natira din yung chairman
na dati kong professor sa criminal law procedure na si Andres Reyes. Yan na lamang po sila natira. Anong ibig sabihin nito? Ladies and gentlemen, bakit nagre-resign ang mga tinalaga? Alam mo, alam naman natin lahat kapag ikaw, kahit sino man sa atin na pipiliin, ilagay na magserbisyo sa bayan, ay malaking karangalan yan. At tatrabahuin mo talaga ang gusto mo, pero may ibang ina-appoint na ang gusto sa buhay ay kumikita. Pero ito mga na-appoint na to, ay mataas pag respeto ko sa mga ito. Kahit kay Brian Osaka, mataas ang respeto ko diyan. Naging spokesman niya ng Supreme Court. So, ano kaya ang sasabihin mo? Ano nakikita mo kung ang lahat ng mga magagaling na tao ay umaalis sa iyo? When already are few, are leaving from you, what does it mean? So, naptaon pa na sumadsad sa -3 ang popularidad ni Bongbong Marcos. Yan po ay ayon sa isang may integridad din na survey firm na SWS. Kapag walang election, may integridad ang SWS. Pero kapag may election, mababa, zero integridad niyan. Ang nakasabi sa survey firm ito, ang detalye. -3 ang pangkabuang popularidad ni Bongbong Marcos. Ang breakdown niyan, 38 pa may nagtiwala sa kanya at 41 wala nang tiwala. So, -3. Pero may 20 pa na neutral lang, hindi na nagdesisyon. Ito ay nagrepresenta ng positive 7 pa ang tiwala sa kanya noong September 2025. Ilang buwan lang, October, November, December, 3 buwan, bagsak na. At positive 18 noong June. So June, July, August, September, 4 na buwan. Ngayon ito po pag pinaghati-hati mo, sa Metro Manila, -8 siya. Mas matindi, -8 lang ga. Ibig sabihin sa Metro Manila, mas maraming galit kay BBM. Sa Visayas, -7. Pero sa the rest ng Southern Luzon, iba, alisin mo lang Metro Manila, positive 18 pa siya. Ang ibig sabihin ay ang mga sumusuporta sa kanya karamihan ay mga taga-norte. Mga Ilocano, Pangasinense, mga Igorot, mga iba, kasama mga grupo ng Ibanag dyan, mga Bicolano, kasama mga Bicol, mga Tagalog, yan nagsusuporta sa kanya. Pero pagdating kasi sa Metro Manila, na lahat ng halos lang lahi dyan ay ng lahing Pilipino ay nandyan, halo-halo yan, pero pantay-pantay ang pagkarami nila ng lahat ng tribo, ay -8. Sa -3% ang net trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabagong Social Weather Station o SWS survey. 38% ng mga respondent ang nagsabing may tiwala sila sa Pangulo at 41% naman ang may kaunting tiwala. Sa kaparehong survey, tumaas naman sa 31% ang tiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte. 41% ng sinurvey ang nagsabing nagtitiwala sila sa pangalawang Pangulo at 26% little trust vote. Ang survey ay sinagawa noong November 24 hanggang 30 sa 1,200 adult respondents nationwide.
Ano, wala na naman Sa tayong audio pala, no? Anyway, ulitin ko na lang, wala pala tayong audio na naman, nawawala na naman. Anyway, ang mensahe ko lang po ay ganito. Anyway, ulitin ko na lang, wala pala tayong audio na naman, nawawala. Sumadsad po yung popularidad ni BBM. Nang sumadsad, umabot po ito sa negative 3 sa pangkabuuan sa buong bansa. Yung negative 3 na yun po ay detalyado, ang detalye nito, negative 8 sa Metro Manila. Nang ibig po sabihin yan, mas marami ang ayaw sa kanya kaysa nakagusto sa kanya. So, mas lamang ng 8 ang ayaw sa kanya kung sa Metro Manila pag-usapan. Kung sa buong Pilipinas, mas lamang ng 3 ang ayaw sa kanya. Pagdating naman po sa Mindanao, 37% ang lamang ng ayaw sa kanya kaysa gusto sa kanya. Pagdating sa Visayas, 7% ang lamang ng ayaw sa kanya kaysa gusto sa kanya. Sa Luzon lamang siya medyo bumawi. Sa grupo ng Ilocano, grupo ng Kapampangan, grupo ng Pangasinense, grupo ng mga Igorot, grupo ng Tagalog, grupo ng Plano, yan lamang po siya bumawi at naka-positive 18 siya. Kasabay niyan ay nag-resign yung pangatlo na nag-resign ng kasapi ng Independent Committee on Infrastructures. So, isa na lang natira. Yung professor ko dati sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila na si Andres Reyes. Professor ko siya sa kurso na sa criminal procedure. So, anong ibig naman sabihin yan? Pero kasabay niyan, meron si Libeste na congressman na bata pa na nakakuha noong November din kay Cabral ng listahan ng mga allocables, ng mga binigyan ng mga insertions sa NEP. Ibig sabihin sa proposal ni Marcos. Yung proposal ni Marcos, direkta po si Marcos tumatawag kay Cabral kung sino lalagyan. Ngayon, ang NEP kasi po, ginagawa yan ng DPWH. Ang sa DPWH, sa tagagawa niyan ay si Cabral. Wala nang ibang gumagawa yan si Cabral. At pagkatapos niyan, ay may direksyon siya galing kay BBM. Where was the pencil? I do not know where the pencil is. Pasensya lang yung apo ko. Naging ng pencil. You want the red one? Yes, the red one. Okay. So, habang ginagawa ni Cabral yan, si Marcos ang kausap niya lagi. Ngayon, hatiin mo yung budget ng DPWH sa dalawa. Yung una, na ginagawa ni BBM. Yung una, binibigyan lahat ng congressman, kaaway man o hindi, binibigyan yan. Pero hanggang dun lang. Pagkatapos, may dadagdag naman siya na allocables ang tatawag yan. Ang kausap niyan ay si Cabral. Si Cabral ngayon ang taga-kwenta, taga-sunod ng utos niya. Kaya yan ang dahilan kung bakit sa loob ng 3 taon, ang kay Sandro, 15 billion the highest na allocable na natanggap. 15 billion. Ang natanggap naman ni Romualdez ay 14 billion. Ang pangatlo sa kanila ay 10 billion lamang. Alayo. So, diyan mo makikita kung gaano
ginagamit ni BBM, kung gaano siya ka-corrupt, ginagamit niya ang budget ng DPWH. At lahat ng mga yan ay flood control. Bihira lang dyan ang multi-purpose building. So, ibig sabihin na ang utak talaga ng flood control ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. At pagkatapos niyan, magsisingit-singit naman ang iba. Pagdating sa House of Representatives, siyempre, para pumasa ang budget niya, kailangan niya ay ligawan niya yung ibang kumukontra. Yung kani-kanyang congressman ay may gustong lagay din. Sige, pasok kayo, pasok. Yan ang po ang dahilan kung bakit noong 2025 ay wala na siyang maibibigay. Kinuha ang budget na 74.4 billion para sa PhilHealth. Hindi na nilagyan. At ang 30 billion na budget para sa CHED, sa Commission on Higher Education, na ito sana ang budget para sa scholarship ng mga bata na nag-aaral sa mga pribadong schools, ay kinuha. Kinuha rin ang 12 billion na budget para sa computerization ng Department of Education. Yan lahat yan ay nilagay doon sa pang-budget sa flood control. Hindi pa magkasya, kinuha pang 90 billion sa PhilHealth. Lagay doon, pang-gastos lahat yan sa flood control. At hindi pa rin magkasya, kinuha pa rin ang pera na excess funds din kuno, kagaya sa PhilHealth, tinawag na excess funds, tinawag na excess funds din ang pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. 117 billion. At pinunta sa flood control, magtataka ka bakit? Bakit flood control na lahat? Kasi ang flood control po, iniisip nila, madaling dayain. Ang flood control, pag nag-project ka, 30% maximum kukunin pa nila dyan. Yan po ang katotohanan. So ngayon, tanong, bakit nag-resign itong pangatlo si Justice Andres Reyes lang natira? Yung dating professor ko sa PLM, sa kurso na, o sa subject na criminal procedure. Siya na lang natira. Yung Reyes na yan, yan po yung anak ng pamilya na may-ari ng aristokrat. Mayaman mga yan, hindi na nila kailangan kumita ng pera sa kung saan. Ang tatay niyan ay si Justice Andres Reyes Sr. na dating Supreme Court Justice din. So, kita mo yung integridad ng mga develop. Bakit may mga integridad yan umalis? Kasi hindi nila kaya magpagamit. At ang pinakamatindi, sinasabi ko si Libiste, nakakuha ng kopya, nakakuha rin pala ang ICI. At noong November din. At noong November na nakita nila, kaya hanggang December 15 lang nila doon si Babe Singson, nakita nila yung records ni Cabral noong November. At yan din ang nakikita ko na din kung bakit umalis si Babe Singson. At yan din dahil kung bakit umalis si Commissioner Rosana Fajardo na accountant siya at vice president na nanggaling sa SGB. Kita nyo na. Tapos sumadsad na siya ngayon point. Kasi siya talaga ang utak ng lahat ng ito. Ang ibang mga kontraktor na corrupt, nagbibigay sa kanya ng porsyento. Sila ni Diskaya, nagbibigay ng porsyento yung kay BBM. Sa pamamagitan ni Saldico, ni Bryce Hernandez, ni Alcantara, ni Roberto Bernardo. Mga ginamit pa ngayon. At dyan ang gagaling po yung 2 billion kada buwan na binibigay ni Saldico kay BBM. Mula September 2022 hanggang itong 2025. Kaya totoo yun yung nanghingi pa siya ng 100 billion na dagdag. At maliban dyan, humingi rin si Sandro ng
kanyang 50.9 billion na dagdag na insertion. Grabe. Talagang kinuha ng pera ng Pilipinas. Ginagawa nila sariling pera nila, yung pera ng bayan. Lahat kayo, may pera kayo dito. Lahat tayo, kahit bumili ka lang ng quick-quick. Yung ang nagtitinda ng quick-quick, bumibili ng quick-quick dun sa pinagbibilan sa gumagawa ng quick-quick. At ang gumagawa ng quick-quick ay nagbibigay ng buwis sa Pilipinas. Kaya lahat tayo, nagbubuwis. Pera natin lahat ito. Kahit sabihin mo ay, ano ka lang, janitor ka lang, bahilaw ka, kada bilhin mo ng manok, magbibigay ka ng buwis. Ganun po nangyayari sa bayan natin. Inaari nila pera ng bayan, inaari nila na sa pampamilyang pera. O ngayon, nasadsad siya ngayon. Ano kasunod? Ano pang ibang pangyayari? Na nagpakamatay daw ko na. Para sa ngayon, hindi pa rin ako nagpakamatay si Cabral, pero may isang ebidensya na nilabas ang National Bureau of Investigation na kung saan may nakuha silang dashcam na nakikita si Cabral na nakaupo sa kalsada sa bangin. Ang unang video nakita natin na nakaupo sa bangko sa bangin. Ngayon dito makita na nakaupo na sa sahig ng kalsada at nakatutok sa bangin. Pakita ka natin. Ano bang ibig sabihin nito? Nang ibig sabihin lamang po ay bakit magpakamatay si Kung totoo magpakamatay, bakit magpakamatay si Cabral? Isa lang naisip ko. Dahil siya nakakaalam, personal siya kausap ni Bongbong, binalaan siya na papatayin kung sino mahal niya sa buhay mga anak niya. Saka sakali hindi siya magpapakamatay. Yan lang po, pasensya na kayo, yan lang po ang nakikita ko na dahilan. Wala akong ibang logic na makukuha eh. Bakit magpakamatay ang isang tao kung talagang marami siyang pera? Bilyonarya siya. Bakit pinapalabas, pilit ni John Vic Remulla na may-ari dati ng Ion Hotel, si Cabral? Ibibenta ba niya yan kung sa may-ari? Sikreto naman. Wala namang ebidensya pinakita si John Vic Remulla. May koneksyon yan. Ibig sabihin, sila po ang nagdrama-drama na at nagpupumilit. Binibuild up niya na ang emotion. Emotional engineering ang tawag ko dyan. Para i-build up ng emotion para tutulak siya, magpapakamatay siya. In exchange for her life, mga anak niya ang papatayin. Yan ang nakikita ko po. Grabe kayo. Ito po yung ebidensya na pinakahuli. May bilog. Nakita niyo yung bilog? Yan ang ulo ni ulo ni Cabral. Nakaupo na siya sa sahig. Sa bangin siya nakatingin. Kaya, ladies and gentlemen, ito na po ang aking nakikitang pinakamatindi ng analysis ko dito. Analysis lang yan ha. Hindi po ako nagpe-fake news dito. Ina-analyze ko lang. At ang ginagamit kong ebidensya ay hindi fake news yan. At ang survey records natin ay survey po yan ng SWS. Ang SWS po ay mapagkatiwalaan pag walang eleksyon. Yan po ang aking nakikita dyan. Therefore, kung napakamatay yan, which is I'm likely believing now, ay kahit na marami siyang pera, napipilitan siya magpakamatay. O di kaya, meron pa rin ibang tao na napakamatay na hindi siya yun. Isa lang ibig sabihin yan. Nangyari yan po dahil si Cabral ay personal na kausap ni BBM sa lahat ng budgeting.
At ayaw nila. Kasi pag inupo mo sa korte si Cabral na kahit akusado pa si Cabral, lalabas sa bunganga niya. Siyempre, ang tendensiya ng taong inaakusahan ay magsasabi ng totoo na magagamit niya bilang depensa sa kanya. Siyempre, may abogado rin yan. Inaantay lang ang tapang kung kailan magkaroon ng tapang para magsalita. Sigurado kay Saldico. Si Saldico, pag umuwi niyan, mangyayari din ang nangyari kay Cabral. Ang problema ni Cabral, hindi niya pina-abroad muna lahat ng mga anak niya. Lahat ng kamag-anak niya, lahat ng mahal niya sa buhay. Kaya vulnerable siya. Ang sistema niyan, hindi ikaw yung papatayin eh. Tatakutin ka, papatayin yung kamag-anak mo eh. Pati kay Mercy, kagaya kay Mercy, Narbasa Suzuki, hindi rin ako niwala na patay si Cabral. Kasi pwede rin mangyari na kasama niya si Diskarte at itinago. At bakit maraming kwento lumalabas? Ang unang pinagtataka ko kung bakit. Bakit alam ka agad ni Jan Becremulla? Alam nila. Alam ka agad ang responde. At isang tanong ko, bakit ginawa sa gabi ang paghagilap ng tao? Kung nahulog man siya doon, bakit gabi kayo nag-search and rescue? Kung ang pangamatayan, wala pong tao na ang tao na napapakamatay ay ewan ko lang. Kung nag-isip ang tao mapakamatay, biglaan po yan. Kunti lang yung episodes ng depression. At hindi namimili ng lugar kung saan siya mapapakamatay. At hindi nagpipili kung paanong paraan para magpakamatay. Kung ano ang available sa kanya sa pagpakamatay, gagawin niya. Bakit hindi siya sa bahay niya nang pakamatay? Di ba? Anyway, lumalalim na ito. Sad na si Marcos. Sa 2026, bagsak naman lalo na naman. Wala ka nang gagawin ni ibang BBM. Mag-resign ka na lang talaga. That's the best. Sa totoo lang, lahat kayo, kagaya ko, naniniwala na buhay pa rin si Cabral. Pero yan ang huling litrato nakuha. Sige, mag-ano lang muna ako, tawag dito. Mag-shoutout na lang muna ako. Abangan ang follow-up dito. Helen Baguio, magandang gabi. Merry Christmas pa rin kahit na 26 na. Argo, hello host. Pasensya na kanina, medyo mahaba ang panahon na wala akong video. Wala akong sound. Tapos si Bergie Piquero, Marquis Zolina, good morning sir. Watching from Qatar. Merry Christmas. Si Joe Vlog, Southern TV. Absolutely right. Ka-idol, Toto Tirador. Salamat po. Tapos Pinoy Vlog, adik kasi ang Pangulo natin. O baka adik din ito si Cabral. Larry Ruga, nag-resign nga si Magalong. Pero bakit bumalik at nang bumalik siya ay habang bumabaha sa Cebu, sa Davao siya po nag-imbestiga. Pasensya na lang natin siya kasi nag-guide lang siya kay Azurin. Bergie Piquero, the solution is the president must resign. Si Mila Mueda, good evening sir. Ma'am Bing Diboke, magandang gabi. Si Arnold Viterbo, no sounds kanina, o walang sounds ako kanina, pasensya na. Si Mine, si Tony, wala kong boses daw. Princess Nicole, Barotso, no audio. Sino pang iba?
si si Lonon, si Helen Baguio, Gilbert Rodriguez. Sir Gilbert, ito may sound na tayo. Na inihaw. So dito na natin sa dulo, no? Si Lagalag Bongesius. Merry Christmas, pre. Merry Christmas. Dito lang ako. Tapos, buhay nga ang tingin ko eh. Cassandra Daisy, kung basag nag-resign si BBM, sino ipapalit nyo? Sara. Si Sara, wala rin magagawa. Kwento lang yan, Sara, may sayad. Kwento nyo lang yan. Hindi totoo may sayad yan. Ganun na kasimple. Sam Palok. Shout out from St. Thomas, Virgin Island, USA. Tapos, sino pa? Rojak Nasaludin. Salam mo, alay ko ba ito? Alay ko ba salam? Si Cabral, tinatago lang nila para madiin si Bangag sa flood control issue sa January 26, baka maging zero ng Sorbinia. Danny Arangali, pinatay yata ni Buing yan. Ang laki na, bilib naman ako, laking partisipasyon ni Buing dito sa mga gobyerno ni Marcos. Jonathan Rubialdo, tama ka dyan, Dr. Council for President. Sa totoo lang, magbago lang Pilipinas kung ako ang presidente. Di ba, Brad Albert Ingo ito? Tama, salamat po, tama ng kuro-kuro ko. Si Cassandra Daisy, hindi kaya ni Cabral na magsamatagal sa bangin. Madaling mahilo kasi ang kapal ng salamin. O gano, sakaling lumakad, kaya matanda siya, madaling mahilo. Nag-PS picture. Matanda na siya eh. Jonathan Rubiano Baldo, alam na this, mga PI sila, ano pang pinangyari sa bansa natin. Albert Inguito, buhay si Cabral, Tony. Usegs din yan. Travel vlogs. Dapat i-test kung talagang si Cusick. Pero sabi ng NBI daw, parehas daw, nagpantay daw ang fingerprint. G Travel Vlogs, kung sa katawan ng ahas, mga contractors, buntot lamang ng ahas, ang ulo ng ahas, sina PBBM, Lisa Tanas, Tambaluslos, Nico at Ralph, kasabat ang 249 na korap na kongresista, ang tiyan ng ahas, DPWH. Cassandra Daisy, Doc Atty, duda kami sa nagpakamatay si Cabral, sa tanda, mahina ang mata. Tama po kayo. Mercy Narbasa Susoki, hanggang ngayon hindi ako niniwalang patay si Cabral. Time will come, darating din ang totohanan. Agree ako sa Dr. Toto sa lahat ng analysis mo. Paula, Dr. Sir Toto, kasi tama yung mga sinasabi mo, salute you, salamat po. Analysis lang ito ha. Jeremiah, not in the Bible. Pag may project ka ba, 3 million ng budget, ipapanakaw mo ba 1.5 million, baka magpa-imbestiga? Hindi ko maintindihan kung ano ibig mo po sabihin, Mike. Cassandra Daisy, sa liit na ni Sandro, kayang lumamon ng limpak na salapi. Paula, mga walang hiya, magnanakaw sa kaban ng bayan. So ang travel vlogs, ang mga tao nagtatanggol sa lahat ng mga ginagawang kasamaan ni PBBM ay kasabot ni PBBM. Tama po kayo, Cabral, kist ang dahilan. Kaya nag-resign ang mga ICI. Ang lakas ng tama anong kalbo ka. Tiritira ko. Binuksan na paglitan na LBM, inunahan na Mercaluita. May mahina naman mga kwento ninyo, puro mga walang sense. Isa ka pa rin sa dadaputin sa hindi po yung fake news. Mga walang sense yung pinagbabanggit niya. Cassandra Daisy, hindi pa sinasauli ang PhilHealth ng ninakaw. Hinihintay na ang release ng 2026 budget. Pati mga big ticket projects nilipat ang pondo papunta sa unprogrammed appropriations. Bertie Piquero, Lisa Taras, may insertion din sa DPWH o 100 million down. Jeremy Santos, gamitin mo utak mo. Ay, hindi. Ano yun? Walang kwenta. LBM First Flagship Project, Kurakot, trilyones, 3 years. Tumpak, buto-buto, mali-mali, takas. Bing Liwag, ano na nga development ng debt ni Cabral? Yan ang development. Hindi ko masiguro kung totoo yan.
Hirap na tayong Pilipino dahil sa pagnanakaw. Di, sa Florida daw may insertions. CFL, First Lady meron. Si Insurrecto at si Arman Bad na lang ang naniwala sa ICI. Si Roda, dami mo pala alam, bakit di mo kasuhan? Ay, ang pagkaso po sa ombudsman po yan ang nagkakaso. Yes? Joaquin, good eves, attorney. Anonymous, hindi na kami nagtataka kung manalo ang opposition sa 23. Di nyo makikita si Diskaya. Kung ang nakulong, less guilty siya. Dapat mga kontraktor, kukunin ng mga state witness, lahat ng kontraktor. Minsan na wala na, wala watching from Germany. Salongasaka, just imagine, Marcos is 8 in negative 8 in Metro Manila. Disgusting. Bergie Picaro, balik sir. May problema yung mic nyo. Okay lang. Sige, sa sunod, ayusin natin. So magandang gabi po sa inyo. Babalik tayo. Ayusin natin. May magandang